7 buwan matapos mapatid ang kanyang ACL, muling nagpakitang gilas si Kyrie Irving at grabe ang pinakita niya. Walang mintis sa 8 sunod-sunod na deep threes, sabay pinamalas pa ang signature handles na siyang dahilan kung bakit siya tinaguriang isa sa pinaka-magical ball handlers sa kasaysayan ng NBA. Kasama niyang nag-ensayo ang kanyang kambal na pamangkin na sina Keaton at Daseton DeMarco, at dito lalo pang nakita na unti-unti nang bumabalik ang prime form ni Kyrie. Hindi lang shooting, kundi pati explosiveness at bilis, muling bumangon matapos ang matinding injury. At ito na ang pinakahihintay ng Dallas Mavericks fans. Posibleng mas maaga pa siyang makabalik kaysa sa inaasahan. Kung makakabalik agad si Kyrie, siguradong mas lalakas ang duo nila ni Anthony Davis sa backcourt. Ang hype ng kanilang pagbabalik tambalan ay pwedeng magdala ng Mavericks sa mas malalim na playoff run. Mga idol, handa na ba kayo sa comeback ni Uncle Drew? Samantala, ayon kay Tom Haberstroh ng Yahoo Sports, isa sa mga dapat targetin ng Los Angeles Clippers ay si Zion Williamson ng New Orleans Pelicans, at hindi nakakapagtaka kung bakit dahil ibang klase ang transformation ni Zion ngayon. Sa press conference ng Pelicans, kitang-kita ang malaking pagbabago sa katawan ni Zion. Namayat siya, mas lean at mas defined ang build, kaya mas halata ang explosiveness niya sa court. Sa mga practice, napansin ng marami na mas mabilis ang kanyang galaw, mas malakas ang drive papunta sa rim, at mas mataas pa ang kanyang talon. Kung dati ay madalas mabansagang injury prone, ngayon ay mukhang handa siyang patunayan na mas malakas at mas mabilis siyang bumalik. Para sa Clippers, malaking bagay ito. Isipin mo, isang frontcourt na may Zion Williamson na kayang sumabay sa bilis at physicality ng modernong NBA. Maaari siyang maging game changer para sa kanilang championship aspirations, lalo't kailangan ng Clippers ng batang star na may bagong energy at explosiveness. Kung matutuloy man ang ganitong move, siguradong mag-iiba ang landscape ng Western Conference. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Bagay ba si Zion sa Clippers? Samantala, ayon kay Sam Amick ng The Athletic, muling binuksan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings ang kanilang trade talks na nakasentro kay Jonathan Kuminga. Gayunpaman, nananatiling malaking balakid ang kontrata ni Malik Monk. Iniulat na walang interes ang Warriors kay Monk at mas gugustuhin ng koponan na i-trade siya sa ibang team kung sakaling mapasama sa deal. Ang pangunahing issue ay ang kanyang kontrata, partikular ang player option para sa 2027 hanggang 28 season na nagkakahalaga ng $21.5 milyon na hindi akma sa plano ng Warriors para sa kanilang future flexibility. Bukod dito, may alinlangan din ang Golden State tungkol sa fit ni Monk sa kanilang sistema. At kahit patanggapin siya ng Warriors, posibleng agad nila itong subukang ipasa sa ibang koponan. Ang problema nga lang, ayon sa mga source ng team, walang kasiguraduhan kung may team na handang kumuha kay Monk sa kasalukuyan. Samantala, ayon naman kay Tony Jones ng The Athletic, hindi nabibigyan ng kontrata para sa extension si Walker Kessler ng Utah Jazz at inaasahang magiging free agent ito sa summer ng 2026. Pero bago pa man dumating ang panahon na iyon, lumalakas ang usapan na ang Los Angeles Lakers ang posibleng destinasyon ni Kessler, na malaking bagay kung makuha ng Lakers si Kessler. Bakit? Una, kilala siya bilang elite rim protector, kayang magbago ng laro sa depensa sa pamamagitan ng shot blocking at presence sa ilalim. Kung ipapartner siya kay DeAndre Ayton, magiging matatag ang frontline rotation ng Lakers at siguradong lalakas lalo ang depensa nila laban sa mga malalakas na big man sa West. Pangalawa, magbibigay siya ng energy at hustle plays. Perfect siya sa system ni na LeBron James at Luka Doncic dahil hindi niya kailangang maraming bola para makaapekto sa laro. Ang focus ni Kessler ay defense, rebounding at finishing plays sa ilalim. Eksaktong kailangan ng Lakers para mabalanse ang kanilang opensa at depensa. Kung makukuha ng Lakers si Kessler via trade ngayon, madadagdagan agad ang kanilang depth at magiging mas kumpleto sila sa championship run. At kung hindi man, pwede pa rin nilang targetin si Kessler sa free agency sa 2026 bilang long-term piece para sa hinaharap ng Lakers. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Mas bagay ba na i-trade na agad ng Lakers si Kessler ngayon o antayin na lang nila ang free agency?